At kaugnay nga dyan mga kabombo, mga Kastar Nation, ay ginugunita itong ika-162 taong kaarawan itong si Gat Andres Bonifacio. So minabuti ho natin makausap sa pagkakataong ito ang Historical Science Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines, Ginong Eupemio Agbayani III. Magandang araw ho sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito at live po tayo ngayon sa Bombo Radio Stations nationwide and worldwide. At makikibalita ho kami. Ano ho ba yung mga significant activities para kay Gat Andres Bonifacio ngayong araw? Natapat ho ito sa malaking kilos protesta na isinasagawa and araw ho ngayon ng linggo, so maaaring makapag-participate yung mga kababayan ho natin. So ano ho yung mga event na kaakibat maliban dun sa kanina, naiulat na ho ni Bombo Grant dyan sa lungsod ng Maynila, ano pa hong ibang mga inaasahan ngayong araw na ito, Ginong Agbayani? Sa pagdiriwang po natin ng araw ni Bonifacio ngayong araw, nagsagawa tayo ng sabayang pag-aalay ng bulaklak sa iba't ibang pantayog na mayroong direktang kaugnayan kay Andres Bonifacio. Yung Bonifacio National Monument, nasaksihan natin ang pangunguna ni Senator Loren Legarda sa pag-aalay ng bulaklak. Kasama po yung mga opisyal ng Caloocan at ng NHCP. Nagkaroon din ng pag-aalay ng bulaklak sa Tutuban, sa Maynila kung saan siya ipinanganak, sa Pinaglabanan Memorial Shrine sa lungsod ng San Juan kung saan naganap yung unang labanan noong himagsikan ng 1896. And meron din pong simpleng wreath-laying ceremony sa Bonifacio Global City, yung pong modern area na ipinangalan sa ating God Andres Bonifacio. Magandang magitin din po na mayroon po espesyal na birthday party na inorganize ang Museo ng Katipunan sa Pinaglabanan Memorial Shrine. At inaanyayahan yung mga kababayan natin na may pangalang Andres, Andrew, Andrea, o kaya naman ay pinangalang or pinanganak ng November 13 na pwede po tayo makiisa dito sa birthday party na ito sa pamamagitan ng pagbisita sa museong ito. And ang ating pong mga museums ng NHCP ay bukas po para tumanggap ng mga bisita ngayong araw. Okay, so ano ho ba yung mga katangian ni Gat Andres Bonifacio na mahalagang sa buhay ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa makabagong henerasyon, at meron din bang tala ng kasaysayan ukol dun sa naging paglaban ni Bonifacio sa usapin ng korupsyon? Maganda nga po na yung tema ng Bonifacio Day natin this year ay isang bayan, isang laban, katapatan at katarungan kontra katiwalian. No? Kasi sa buhay ni Andres Bonifacio, kakakitaan natin siya ng napakaraming qualities na sana makita din natin sa ating mga pinuno at sa mga lingkod bayan para maiwasan ang katiwalian. Una, si Bonifacio, hindi siya nagpapigil na mag-aral, no, kahit siya ay kahit limited yung resources ng kanyang pamilya, nagbasa-basa siya ng mga aklat mula sa iba't ibang panig ng mundo para matutunan yung mga bagay na hindi niya usually matututunan sa eskwelahan. Kaya rin niya itinatag ang Katipunan dahil nakikita niya na mayroong moral degeneration ang lipunang Pilipino sa ilalim ng mga Espanyol, kung saan mas napapaboran ang isang lahi o isang pangkat ng tao kaysa sa mga karamihan ng mga Pilipino. And maganda mabanggit dito na bagaman ang imahe ng ating mga kababayan, lalo na ng kabataan, kay Andres Bonifacio ay palaban, sigaw ng sigaw, atapang atao, ika nga, adali amatay, si Bonifacio isang intelektual. No? Naniwala siya na kapag magkakaroon ng himagsikan, hindi pwedeng papatay lang tayo ng dayuhan at magpapalayas ng mga mananakop. Kailangan may ipapalit tayo dito na isang lipunan kung saan mamamayani ang kaginhawaan at mamamayani ang katwiran. No? Kaginhawaan in the sense na yung mga Pilipino, malaya silang makapamuhay, hindi sila magkukulang sa pagkain, hindi sila magkukulang sa maraming bagay. Katwiran, nasusunod yung tama at ang mali ay napaparusahan, ang tama ay napararangalan. No? So ganito din sa kasalukuyang panahon, hinahanap natin yung katwiran at yung kaginhawaan
nakikita natin sa flood control projects na kapag hindi umiral ang katwiran, kapag ang umiral ay pagbabalat kayo, pagnanakaw sa pono ng taong bayan, pag hindi nagkakaroon ng katwiran, ah, mawawala ng ginhawa ang ating mga kababayan. Hindi iral ang kaginhawaan. And kaya nga po may isang quote si Andres Bonifacio sa isang fragment ng isang speech no, na sinabi niya, darating ang araw, nasisikat ang araw ng kalayaan, ay araw ng katwiran at magbabayad ang mga may utang. No? So kasama sa mga prinsipyo ni Bonifacio yung paniningil sa mga may sala. And even within the Katipunan, mayroon silang sistema para maparusahan yung mga mapang-abuso, yung mga hindi tatalima sa mga aral ng Katipunan. At maganda din mabanggit no, na ang Katipunan ay mayroong mga aral na dapat sinusunod, may dinraft si Andres Bonifacio ng mga katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Pero nung nakita niya yung draft ng kanya kaibigan at confidant na si Emilio Jacinto at nakita niya mas maganda ang pagkakasulat nito, yun yung ginamit ng samahan. Okay. Sa ngayon ho ba, Ginoong Agbayani, meron ba tayong mga hawak na artifacts, hawak ng pamahalaan, ikang ano, na may uugnay kay Supremo Gat Andres Bonifacio, Ginoong Agbayani? Nasa pangangalaga ng pamahalaan, partikular ng National Library of the Philippines, yung tinatawag nating Philippine Revolutionary Records. Marami sa mga ito ay mga dokumento na ito yung mga dokumento na buo o naisulat noong panahon ng Himagsikang Pilipino, no itinatag ang unang republika at nagkaroon na ng digmaang Pilipino-Amerikano. So kabilang sa mga papers na ito na nasa pangangalaga na ng National Library of the Philippines ay yung trial documents ni Andres Bonifacio. So matatanda natin na sa dulo ng kanyang buhay, na pagitna siya sa isang sigalot sa Cavite. Nagkaroon sila ng halalan sa Tejeros at eventually dahil tumutol si Bonifacio doon sa resulta, yung mahabang kwento pa ito, no, ay dinakip siya ng mga taga-suporta ni Emilio Aguinaldo at ang kahuli-hulihan ay nilitis siya at binitay sa pamamagitan ng pagbaril, pagsaksak. So yung mga documents na ito, marami ay nasa National Library of the Philippines. Mayroon ding mga dokumento na nasa pangangalaga ng mga National Archives of the Philippines. Ito yung mga papeles ng Cuerpo de Vigilancias na ito yung mga intelligence reports ng mga Espanyol sa kung ano yung mga nababalitaan nilang kinikilos ng mga Pilipino nung panahong iyon. And coincidentally, isa sa mga rare photographs ni Andres Bonifacio, na isa lang yung photo niya at kakaunti lamang ang kopya na mayroon. Mayroon doon sa National Archives of the Philippines. Mayroon mga anting-anting, mga gamit na associated sa Katipunan na matatagpuan sa Museo ng Katipunan sa Pinaglabanan Memorial Shrine. Pero marami sa mga mahalagang objects ay napunta din sa private collectors. Na sa kabutihang palad, may mga kopya naman nito na mga scanned copies na may kita sa iba't ibang mga aklat na pwedeng ma-access ng ating mga kababayan. Okay. Ang karawan ho kasi pala nitong si Gat Andres Bonifacio ay kasabay ng piyesta ng San Andres, ano? Pero napapansin natin parang kukonti na ho yung mga gumagamit ng mga pangalan, ano, na Andres o kahit na yung mga pangalan na iniuugnay doon sa mga santo o mga kilalang personalidad sa mga nakalipas na panahon. Alam ko makaka-relate po kayo dito, Ginoong Eufemio Agbayani, dahil syempre yung inyong pangalan man ay minana mula ho sa inyong mga nakatatanda. Ano ho ang inyong masasabi rito? Una, palagay ko hindi naman lahat kasi ng Pilipino Katoliko at hindi lahat ng Pilipino Katoliko ay depende pa rin sa kalendaryo ng mga santo. Bahagi iyan ng kalayaan na ini-enjoy ng ating mga kababayan. And syempre, madalas kung sino yung gusto nating o yung mga taong hinahangaan natin o kaya yung mga pamilyar na pangalan o kaya naman combinations ng mga pangalan ng mga magulang natin. Yun yung mga nauuso ngayon na practice ng pagpapangalan ng kanilang anak. Yung mga kapatid ko, example yan ng mga combinations ng mga pangalan.
magandang paalala na lang siguro sa ating mga kababayan 'no, na kapag nagpapangalan tayo ng ating mga anak, tiyakin din natin na hindi mahihirapan yung ating mga anak na mag-spell ng mga pangalan na ito. Dahil di natin alam baka yung kakadagdag natin ng H, ng Z, at ng kung ano-ano pang mga letra o yung, binabaybay natin yung mga pangalan sa paraan na hindi naman tradisyonal o kaya hindi naman agad-agad malalaman na gano'n pala yung pronunciation ng mga pangalang ito. Baka mahirapan ang ating mga anak na bigkasin ito sa kanilang paglaki at baka mayroon itong epekto sa kanilang buhay. So kailangan, maging maingat tayo sa pagpili ng pangalan ng ating mga anak, and you never know, baka yung anak natin maging isang dakilang Pilipino, maganda kung ang pangalan pa lang ay mukha ng dakila. Ayan. O, siguro, mensahe na lamang ho, para sa ating mga kababayan, para sa paggunita ngayong araw ng Bonifacio Day, kasabay ho nitong kabi-kabila ng mga aktibidad ng kilos protesta at iba pang mga kahalintulad ho na aktibidad. Maraming salamat po sa pagkakataong kayo makausap. So, mensahe na lamang po siguro. Ang kagandahan po ng, ah, bayan natin ngayon, marami sa mga bagay na pinangarap lamang ni na Bonifacio at ang kanyang mga kapanahon katulad ni na Gregorio de Jesus at Emilio Jacinto, nararanasan na natin ngayon. Mayroon tayong malayang bayan, mayroon tayong mga kalayaan para kumilos para sa ano yung sa paniniwala natin ay tama. Sa kasamaang palad, hindi pa po ganap yung kaginhawaan at katwiran at kalayaan na mayroon tayo ngayon. Marami pa rin tayo nararanasan mga suliranin lalo na sa katiwalian, na nagsasanga-sanga, na nagdudulot ng gutom, nagdudulot ng kahirapan sa ating mga kababayan ngayon. Kaya kailangan pa rin nating balikan ang aral ni Bonifacio. Maraming paraan para gawin ito. Sa mga nagsisimula pa lamang, pwede nating bisitahin ang mga museo na mayroong kaugnayan sa kanya, lalo na Museo ng Katipunan sa Pinaglabanan Memorial Shrine. Ang lahat po ng museo ng NHCP ay libre at pwede nyo pong bisitahin ngayong araw. Pwede rin nating balikan ang mga kanyang sulatin, ang mga isinulat tungkol sa kanya. At sa ganitong paraan, nakakatulong ang NHCP dahil meron po tayong tinatawag na National Memory Project, mga aklat, mga babasahin na pwedeng basahin saan man sa Pilipinas. I-type lamang memory.nhcp.gov.ph. At kung gusto naman natin yung nanonood, meron tayong mga YouTube channel. Hanapin nyo lang sa YouTube, National Historical Commission of the Philippines, para makita ang mga dokumentaryo na tungkol kay Andres Bonifacio sa kanyang mga panahon at sa iba pang mga dakilang Pilipino at mga bayani. Sa ganitong paraan, nasusunod natin yung sinabi ni Andres Bonifacio at napapahalagahan. No, paborito nilang saying ito ng kanyang asawang si Gregorio de Jesus, matakot sa kasaysayan sapagkat walang lihim na hindi nabubunyag. Ngayong ang araw na kinugunitan natin si Andres Bonifacio, ngayon ang araw na marami sa ating mga kababayan ang nais ibunyag ang katotohanan at maging bahagi ng kasaysayan. Sa paggawa natin ito, tayo nagiging bahagi ng pangarap. Nagiging katuparan tayo ng pangarap ni Andres Bonifacio more than 100 years ago. Isang mapagpalaya at isang makahulugang araw ni Bonifacio po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po, Ginoong Eufemio Agbayani III. Siya ho ang Historical Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Yan mga kabombo at mga ka-Star Nation ng ating mga update kaugnay dun sa mga kilos protesta, and at the same time yung kalinsabay ho na aktibidad ng pagdiriwang natin sa karawan ni Gat Andres Bonifacio.